Hey, what's up everyone? Ito pa rin ang engineer nyo ngayong araw, Engineer Mark Anthony Arota. And today, we are going to discuss a topic under differential calculus. Our lesson for today is all about higher derivatives. Sa video tutorial na to ay matututunan ninyo ang principle at mga examples ng higher derivatives. The derivative of the first derivative is called the second derivative and is written in the form d squared y over dx squared. The third derivative is written in the form d cubed y over dx cubed. So, para sa higher derivatives, kumukuha tayo ng derivative or nagdi-differentiate tayo ng more than once. Same pa din ang gagamitin nating process at formula sa pagsosolve ng mga equation natin. Ang pinagkaiba dito, kukuhanin natin yung higher order derivatives. Depende kung anong order yung pinapahanap sa equation. So, meron tayong mga forms ng higher derivatives. Ang basic derivative na kinukuha natin ay yung first derivative ng function of y, ng variable y with respect to x. So, ang first derivative niya ay y prime. Pwede natin siyang ilagay sa form na dy over dx. Second derivative ay y double prime. Another form niya ay d squared y over dx squared. Third derivative natin ay y triple prime. So, ang another form niya ay d cubed y over dx cubed. So, para sa fourth derivative, ang isa pang form natin ng pagsulat ng derivative symbol para sa fourth derivative ay y raised to. So, usually nilalagyan lang ng parenthesis yung order ng differentiation natin or ng derivative natin. So, fourth derivative natin equal yun sa y raised to 4 na nakaparenthesis, or para hindi tayo malito or makonfuse sa symbol natin para sa higher derivative. So, mas prefer kong gamitin yung form na to. So, yung form under sa column na yan, para sa fourth derivative, meron tayong another form na d raised to the 4y divided by dx raised to the 4th. At para sa nth derivative natin, so y raised to n na nasa loob ng parenthesis, or ang another form niya ay d raised to ny over dx raised to n. So, para mas maintindihan natin yung pagkuha ng higher derivatives, let's take example number 1. Example number 1, if the variable s is equal to 2t raised to the 4 minus 3t cubed plus 4t squared minus 5t plus 6, find d raised to the 4s divided by dt raised to the 4. So, ang pinapahanap sa atin ay yung fourth derivative ng s with respect to t. Pero bago natin yan makuha, kailangan natin dumaan sa process. Kukuhanin muna natin yung first, second, at third bago natin makuha yung fourth derivative. So, mag-start muna tayo sa ds over dt or yung first derivative ng function natin with respect to t. So, ds over dt equal yan sa 8t cubed minus 9t squared plus 8t minus 5 plus 6. So, after nating makuha yung first derivative, proceed na tayo sa second derivative niya. That is d squared s over dt squared. Equal yan sa 8 times 3 ay 24t squared minus 18t plus 8. Next ay yung third derivative niya. So, that is d cubed s over dt cubed. Equal yan sa 48t minus 18. At yung hinahanap dun sa example number 1 natin, yung fourth derivative niya or d raised to the 4s over dt raised to the 4th. Equal yan sa 48. So, ito na yung sagot natin para sa example number 1. So, next example number 2. If y is equal to x divided by x squared minus 1 raised to the power of 2, find the second derivative or y double prime.
So, bago nga tayo makapunta or makapag-arrive sa y double prime, isolve muna natin yung y prime natin or yung first derivative niya. Dahil ito ay rational function, so gamitin natin yung derivative ng quotient. So, derivative ng y ay y prime. Equal yan sa v. Ang v natin ay yung denominator, ang u natin ay yung numerator. So, v, x squared minus 1 squared, d over dx ng u, ang u natin ay x, minus x, d over dx ng v. Ang v natin ay yung denominator, that is x squared minus 1 raised to 2, divided by v squared. Ang v natin ay x squared minus 1 squared. I-squared ulit natin siya. So, that is 2 times 2 equal yun sa 4. So, next ay y prime pa din tayo. I-simplify natin yung mga derivatives natin or derivative symbol natin. So, rewrite natin itong x squared minus 1 squared. Derivative ng x ay 1. Hindi ko na siya ilalagay. Minus x. So, derivative ng x squared minus 1 squared, gagamitin natin yung general power formula. So, equal in sa 2. I-write natin yung u natin, which is a function of x. So, that is x squared minus 1 raised to n minus 1. So, that is 1. Multiply by the derivative ng variable u. So, that is derivative ng x squared minus 1 divided by x squared minus 1 raised to the 4th. So, para dito, meron tayong tatlong terms, dalawang terms sa numerator at isang term sa denominator. Lahat sila ay merong common. Yun yung x squared minus 1. So, i-simplify muna natin itong equation natin na ito bago tayo mag-proceed. Ika-cancel out ko yung isang x squared minus 1 sa lahat ng terms. Tanggalin na natin isa dito, matitira na lang ay 1. So, tanggalin natin yung isang x squared minus 1 at saka yung isang x squared minus 1 sa denominator. Ang matitira ay 3. Therefore, ang y prime na equal sa x squared minus 1 minus 2x. Derivative ng x squared minus 1 ay 2x divided by x squared minus 1 raised to 3. So, kapag sinimplify natin yan, equal na to sa x squared minus 1 minus 4x squared divided by x squared minus 1 raised to 3. Y prime na natin ay equal sa negative 3x squared minus 1 divided by x squared minus 1 raised to 3. So, ito na yung y prime natin. Ang nawawala ay y double prime. So, kailangan lang daw nating i-differentiate yung first derivative natin para makuha natin yung second derivative niya. So, y double prime natin equal yan sa derivative ng first derivative. So, ito yung first derivative natin. I-differentiate ulit natin siya. Ang u natin ay yung numerator at ang v natin ay yung denominator. So, rewrite natin si v. Ang v natin ay x squared minus 1 cube d over dx ng negative 3x squared minus 1 minus negative 3x squared minus 1 d over dx ng v. Ang v natin ay x squared minus 1 cube all over denominator squared. Ang denominator natin ay x squared minus 1 raised to 3. I-squared natin yon, so that is 3 times 2. So, magiging 6 na yung exponent ng x squared minus 1 natin. So, raised to 6. So, solving for y double prime, equal na ulit yan sa, i-rewrite natin itong x squared minus 1 cube. Derivative ng negative 3x squared minus 1 ay negative 6x. Distribute na natin yung negative sign sa labas ng parenthesis. So, magiging positive na siya. So, plus positive 3x squared na siya and positive 1. Derivative ng x squared minus 1 raised to 3. So, apply natin general power formula. So, 3 x squared minus 1 raised to 3 minus 1 is 2. Derivative ng x squared minus 1 all over x squared minus 1 raised to 6. So, bago tayo mag-proceed dito, mag-simplify muna natin yung
equation natin, meron tayong tatlong functions sa right side ng equation. Ang common sa kanila ay x squared minus 1 raised to 2. So, lahat sila ay merong ganung factor. So, pwede nating i-cancel out yung x squared minus 1 raised to 2 sa lahat ng functions natin dahil common siya. So, tanggalin natin yung dalawang degree dyan sa function natin na yan. Ang matitira ay 1 degree. So, tanggal na tong x squared minus 1 squared dito. So, matatanggal din yung dalawang degree dyan. Ang matitira ay 4. So, y double prime na natin equal yan sa x squared minus 1 times negative 6x. So, equal yun sa negative 6x cubed plus 6x. So, apply na rin natin itong, i-distribute na rin natin itong 3 dito sa 3x squared plus 1. So, 3 times 3x squared equal yan sa 9x squared. So, 3 times positive 1 ay positive 3. Derivative ng x squared minus 1 ay 2x. All over x squared minus 1 raised to the power of 4. Example number 3. If y is equal to cube root of 1 minus x is squared, find y double prime or second derivative of y with respect to x. So, kuhanin muna natin yung first derivative ng equation natin. Pero bago natin makuha yung first derivative niya, ilagay muna natin yung radical form ng right side to its exponential form. So, ang y na natin equal yan sa 1 minus x raised to 2. Ang exponential form ng cube root ay 1/3. So, equal yan sa 1 minus x. 2 raised to 1/3 equal din yun sa 2 times 1/3 equal yan sa 2/3. So, solving for y prime equal yan sa using general power formula. So, 2 over 3. I-write natin yung u natin na 1 minus x raised to 2/3 minus 1. That is 2/3 minus 3 over 3 equal yun sa negative 1/3 times the derivative of u. Ang u natin ay 1 minus x. Y prime na natin ay equal sa 2 over 3, 1 minus x raised to negative 1/3. Derivative ng 1 minus x ay negative 1. So, ang y prime na natin, i-apply na natin yung negative symbol natin sa unahan. So, negative 2. So, i-simplify na rin natin negative exponent natin. Ibababa lang natin siya sa denominator para maging positive. So, negative 2 over 3 multiplied by 1 minus x raised to positive 1/3. So, ito na yung sagot natin para sa y prime natin. Ang nawawala ay y double prime. So, hindi ko na siya muna inilagay sa radical form kasi magdi-differentiate pa tayo. Madi-differentiate natin yung exponential form natin para hindi na tayo magko-convert from radical to exponential. So, solving for y double prime, ang u na natin ay itong numerator, ang v natin ay yung denominator. So, meron tayong special case para sa derivative ng quotient natin na kapag ang numerator ay constant, meron tayong special case para sa kanya. So, derivative ng constant over the denominator v equal yan sa negative c over v squared d over dx ng v. So, apply natin itong special formula natin para sa quotient. So, equal daw siya sa negative c. Ang c natin ay negative 2. So, that is negative c. Ang c natin ay negative 2 over v squared. Ang v squared natin ay equal sa, so, 3 times 1 minus x raised to 1/3. I-squared daw natin sila. D over dx ng v. Ang v natin ay 3 times 1 minus x raised to 1/3. Ang y double prime natin equal na yan sa positive 2 over, so, i-distribute na natin itong exponent natin na squared dito sa dalawang terms natin sa loob ng parentheses. So, 3 squared equal yan sa 9. 1 minus x raised to 1/3
equal yun sa 1 minus x raised to 1/3 times 2. So, 1/3 times 2 ay 2/3. So, that is 1 minus x raised to 2/3. Next ay i-differentiate na natin na itong 3 minus x raised to 1/3. So, kapag nga merong kasamang coefficient, yung dalawang terms natin sa product, usually nire-write na lang natin yung coefficient niya. So, or yung constant term niya. So, that is 3 times, apply natin yung general power formula, 1/3. I-write natin itong 1 minus x raised to 1/3 minus 1. So, pwede natin siyang ilagay sa form na 1/3 minus 3 over 3 para mas madaling mag-add or subtract ng fraction. So, that is negative 2/3. Multiply by the derivative ng u. Ang u natin ay 1 minus x. So, isimplify muna natin ito bago tayo mag-proceed. So, 3 divided by 3, cancel yan. So, next, isimplify natin yung negative exponent. Lalagay natin yan sa denominator natin. Ang y double prime na natin ay equal sa 2 over 9. So, i-write natin itong 1 minus x raised to 2/3. So, ibinaba nga natin or isimplify natin itong negative exponent. Equal na yan sa 1 minus x raised to positive 2/3. Multiply by the derivative ng 1 minus x equal yun sa negative 1. So, y double prime na natin equal yan sa negative 1 times 2 equal sa negative 2 divided by 9. So, meron tayong property sa base na nakaraise sa exponent. Once na pinag-multiply natin yung same base, for instance, for example, a raised to m times a raised to n, equal siya sa a raised to m plus n. So, pinag-a-add natin yung, nire-write natin yung base nila at pinag-a-add natin yung exponent nila. So, i-rewrite natin yung 1 minus x since parehas yung base nila. And then, ipag-a-add natin yung exponent nila na 2/3 plus 2/3. So, equal yun sa 4 over 3. So, pwede na nga ito isagot natin para sa y double prime natin. So, equal sa negative 2 over 9 times 1 minus x raised to 4/3. If you found this content helpful, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos na ina-upload natin. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye!